Sa mga kagaya kong sumusubaybay sa BQ, may napansin ba kayo? Sa totoo lang, hindi pa tapos yung heartache ko dun sa pagkakawala ni Bubbles. Tapos ito na naman, yung kay Camille na naman. Medyo scarred ako dito sa pagkakawala ni Camille kasi dun sa execution niya, napaka-brutal, no? Lalo na nung time na sinasuffocate siya ni David. Demonyong demonyo yung dating. Medyo personal na yung galit ko dito kay McCoy talaga. At saka napapansin ko 'no, dito sa Batang Quiapo parang mas lamang yung nangyayari na hindi maganda dun sa mga taong argabyado na nga, may mga nangyayari pa sa kanila na hindi maganda all the more, 'no? Parang siguro Direk Coco, akala mo naman papanoorin ako ni Direk Coco. Yung kung sakali lang naman 'di ba, sana ibahin din ni Direk Coco yung peg niya or ibahin naman niya yung parang magkaroon naman ng medyo maganda-gandang outcome yung mga taong naaapi dito sa Batang Quiapo. Sabagay kasi tayo mas nati-thrill tayo kapagka may masasamang nangyayari. Pero aminin natin na nakakagigil din yung mga nangyayari talaga na minsan hindi naman yun talaga yung ina-expect natin. Ako, I was really hoping na itong si Camille, kahit papano, kung sakali na mabubuhay siya, no, pwede namang gawin ni Direk Coco yun, pero hindi nangyari. Mas marunong pa ako. No, pwede naman na magka-amnesia siya. Nabagok yung ulo niya, 'di ba? Ganon. Para later on or sana hindi nalaman ni David kung nasaan siya, para later on kung sakali man, 'di ba, mabubuhay si Camille at matatandaan niya yung mga nangyari sa kanya, isa 'to sa magiging ebidensya na makakapagpalaglag kay David kasi masyado na nagwawagi si David sa buhay niya ngayon. Hindi ko alam parang sa peg ngayon ng Batang Quiapo, parang ang nangyayari is, si David yung pinakakalaban dito, na imposible na soon ay mawawala si David, napaka-imposible talaga kasi medyo malalim na yung character dito ni David, eh. So napaka-imposible na yung pinapakita dati na parang, sa mga reels na inilalagay sa ataol si David dahil papatayin, hindi yun mangyayari. Ay hindi na nga nangyari yun, 'di ba? At hindi yun mangyayari anytime soon kasi nga medyo malalim na ang karakter nitong Shupal na at, napapansin ko din na karamihan sa mga masasamang pangyayari ang talagang tinatamaan na 'tong mga pangit na pangyayari. Karamihan dito mga babae, sabihin na natin na in real life talaga kailangan nilang umalis dahil nga meron silang mga offers 'no, kagaya na nga lang nito ni Mokang at saka nitong si Ivana kasi eto si Mokang ay kailangan niya mag-concentrate sa kanya kasi kakakasal lang niya 'no. Kailangan niya nasa honeymoon phase pa siya. Yun yung, time na siguro kailangan niyang bumawi sa kanyang husband kasi ang tagal nilang nagkalayo and then kinasal na nga siya. Ayun nga, nagpaalam siya sa Batang Quiapo and eto naman si Ivana, knowing Ivana napakaraming projects nito at usapan nga lang daw nila ay 3 months lang siya magse-stay sa Batang Quiapo. However ay tumagal ito 'no at, kailangan na rin talaga niyang umalis kasi para matugunan yung iba niyang proyekto na previously signed na before Batang Quiapo pa daw. So anyways 'no, pero napakalala ng mga executions nila, napakalala nung mga eksena na, bago sila mawala 'no, napaka-brutal kumbaga. Kawawa yung mga babae, napapansin niyo ba? Sa Batang Quiapo sobrang kawawa yung mga babaeng casts. Unang-una na dito, nung umpisa pa lang, si Miles Ocampo bilang Marites ay alam naman natin na na-rape, 'di ba? Na-rape si Miles Ocampo at nagbunga nga ng isang tanggol. So, kasama na 'yun sa storya, 'di ba? Pero babae pa rin siya at 'yun ang nangyari sa kanya. Then later on, no, etong si Marites ay ginagantihan ng kanyang asawa, pinamumukha sa kanya na tinanggap niya yung anak niya na si Tanggol, no, bunga ng rape. At eto na nga, ay nagkaroon pa ng babae at sinama pa yung babae sa bahay nilang mag-asawa. Parang gina-justify pa yung pagkakaroon ng kabit.
At parang sinasabi pa na okey lang na ganito magsama sa isang bahay yung kabit at yung tunay na asawa, 'di ba? Oh, eto naman si Tinding, 'di ba everytime na lang palaging may problema. Yung manugang niya kung sigaw-sigawan halos murahin siya, may paamba-amba pa sa kanya, pananakot, 'di ba? Parang masyadong ano, abusive. Nasa abusive household sila 'no. Tapos eto pinapakita pa dun na parang normal lang itong ganito, na ganituhin ka ng manugang mo. Kay Camille 'no, parang ginawa nilang tanga si Camille, eh. Biruin mo tagal nilang pinakitang buntis si Camille tapos papatayin lang nila ng gano'n. Ni hindi man lang nabigyan ng magandang magandang highlight yung role ni Camille doon sa Batang Quiapo. Hindi man lang siya nabigyan ng magandang eksena man lang na medyo matagal-tagal siya sa camera. Palagi na lang siyang, tita, Lola Tinding." Palagi na lang gano'n. Pero alam natin na may maibubuga ito si Camille. Sa totoo lang, isa siya sa mga favorite kaya na ano ko, na nasaktan talaga ako nung eto na nga, nung nawala siya. Actually, si Yuki Takahashi, tinitingnan ko yung mga TikToks niya tapos sine-search ko siya sa reels kasi parang ayoko talaga siyang mawala sa Batang Quiapo kasi first and foremost siya yung may potential na makapagpalaglag sa tunay na pagkatao nito ni David. Pero siguro may iba pang nasa isip ito si Coco Martin na baka iba pa yung nasa isip niyang gawin, 'di ba? Kaya ito nga, sinugi na niya ito si Yuki Takahashi. Eto na nga nakapag-asawa si David, si Catherine, 'no, yung apo ni Don Facundo. Ang ginawa niya dahil ayaw sa kanya ni Catherine, ni-rape niya. Diyos ko Lord. 'Di ba? Yung mga nangyayari sa mga babae dito hindi nakakatuwa, 'no. Tapos eto pa si Madonna, pumasok nga si Madonna na ginaganapan nito ni Kim. Ay, dalawa kasi silang Kim 'no? Dalawa silang Kim dun, si Kim Rodriguez yung isa, parehong maganda at sexy itong mga Kim na 'to. So ito nga, pumasok nga siya bilang Madonna. Oh, ano nangyari? Nung time na tinatakbo nila yung diamonds na binayad kay Don Facundo, ang napuruhan ay siya lang. 'Di ba? Siya lang yung duguan, siya lang yung nadaplisan ng bala ng barel, kaloka. So talaga hindi ko alam kung ano ba yung nasa utak nito ni Direk Coco, pero 'di ba, sana ma-realize niya na oo nga 'no, puro babae yung kawawa dito sa Batang Quiapo. Wala na, naisip ko lang 'no, kasi talaga sobra na-heartbroken talaga ako dito nung time na nawala si Camille. I was just thinking na mabubuhay pa siya kasi kung saka-sakali siya yung magiging susi din 'no, para magkaroon ng liwanag at katotohanan, lahat mabunyag yung tunay na pagkatao nito ni David 'no, siya yung magiging susi. Pero apparently ay hindi nga gano'n. So nakakalungkot 'no, sana man lang ay, nabigyan ng, mas mahaba-habang role at, airtime itong si Camille kasi sayang talaga, nanghihinayang ako sa kanya. Well anyway, susuportahan ko siya kung ano man yung mga susunod pa niyang proyekto. Thank you so much for joining me. I'll see you on my next vlog. Bye-bye.